Isa pong magandang umaga, magandang buhay mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, All for the Gospel. Nagbabahagi at bumabati sa inyo mula po dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, Lungsod ng Pasay, dambana ng Mater Dolorosa de la Pieta, at kaisa-isang parish mission ng mga paring Paulino sa Pilipinas at sa Macau. Kumusta na po kayo? Nasa ika-4 na araw po tayo ngayon ng atin pong nobinaryo ng Pasko. At ang atin pong ebanghelyo sa araw pong ito ay Luke chapter 1, verse 5 hanggang sa verse 25. Pakikinggan po natin ang kwento ng isang mahiwaga gawa ng Espiritu Santo na pagsisimula ng buhay sa sinapupunan ng isang matandang ina. Ito naman ay magtuturo sa atin sa isa pang mas mahiwagang pagsisimula din ng buhay sa isang birhen. Ang pagsilang ni Juan Bautista ay tumuturo sa mas mahiwagang pagsilang ni Jesus sa sinapupunan ng Birheng Maria. For nothing is impossible with God. Sa pamagitan po ng kwentong ito, ng pagsisimula ng buhay sa sinapupunan ni Elizabeth, ang buhay ni Juan Bautista, dito'y makikita po natin ang ilang elemento na dapat atin pong mausisa, maunawaan bilang bahagi ng elemento ng anumang hiwaga na ginagawa ng Diyos. God's mysterious opus, kung tawagin po natin, nangangailangan ng talagang malalim at walang pasubaling pananampalataya. Ang unang elemento ay kadiliman, darkness. God always begins His work in darkness. Sa aklat ng Genesis, ang paglalang ng mundo ay nagsimula sa kadiliman, nagsimula sa wala, nothing, confusion. Ang Israel, ganun din po. 400 taon na hindi na nakakarinig ng tinig ng Diyos ang Israel. Si Malakay, ang huling propeta ng lumang tipan na nangusap, ay nagsalita 400 years ago at nangako na magpapadala ng isang bagong Elias. The work of the Spirit, mga kapatid, ay kailangang umusbong sa gitna ng kadiliman, ng korupsyon ng mga leaders. Si Herod the Great may 10 asawa, subalit without any apparent reason, pinagpapatay din niya isa-isa ang mga asawa niyang yon. At noon ay nalalambungan ang buong Israel ng imperyo ng Roma. Ang mag-asawang Elizabeth at Zechariah matagal ding namumuhay sa kadiliman ng kanilang katandaan at patuloy na kawalan ng isang anak. Pero yun po ang unang-unang napakahalagang elemento ng mahiwagang gawain ng Diyos. Darkness. Pangalawa, ang hiwaga ng Diyos nagsisimula din sa pira-pirasong pananampalataya.
remnants of faith. No? Etong si Sekaraya, na ang ibig sabihin pala ng pangalan niya ay God has remembered. Nakakaalala ang Diyos. At itong si Elizabeth, na ang pangalan pala niya ay House of God, o pwede rin namang ang Diyos ang aking panata. No? God is my oath. Matagal na silang nasa lambong ng kanilang personal na kadiliman bilang mag-asawa. Subalit sa gitna noon, sila ay patuloy na gumagampan sa gawain ng mga pari. Ayon po sa unang aklat ng Chronicles, chapter 24, sinasabi po doon na ang mga pari ay hinahati sa 24 na pulutong o grupo. Bawat pulutong sa 24 na yan ay naninilbihan sa templo salit-sali 2 weeks ang bawat pulutong. At si Sekaraya, sa gitna ng kanyang kadiliman, nandun pa rin ang pananampalataya, remnants of faith, naglingkod, ginawa ang dapat niyang gampanan sa loob ng templo. Pangatlo, ang misteryo ng Diyos ay palaging hinaharap din ang limitasyon ng ating pananampalataya. Bagamat si Sekaraya at Elizabeth ay constant sa kanilang pananalangin ng isang anak, si Sekaraya bilang isang pari na noon ay natukahan na pumasok sa Holy of Holies kung saan nandoon ang kaban ng tipan, siya po ay mayroon ding sarili niyang mga agam, no? Siguro nga ginagawa lang niya ay ritual, no? Tuwing umaga at tuwing 3:00 ng hapon, kailangang insensuhan ang Holy of Holies, ang simbolo ng presensya ni Yahweh sa Israel. At mukhang si Sekaraya na natukahan ng 3:00 ng hapon, ginagawa lang niya ang gawain. Pero nandun ang limits ng kanyang pananampalataya. Ritual. Sige lang. Then, okay, nandun ang kadiliman, nandun ang pira-pirasong pananampalataya, nandun ang limitasyon ng pira-pirasong pananampalataya. Ang pananampalatayang natitira na yan, china-challenge ng hiwaga ng gawain ng Diyos. Mantakin mo ba naman? Itong si Sekaraya bilang pari, hindi po siya naniniwala sa mga anghel, kasi yan naman po ang pananampalataya ng mga Sadducees. Walang anghel. Mga Pariseo ang naniniwala sa anghel. Pero sa lahat ng pwede niyang makita sa presensya ng Panginoon ay anghel ang nagpakita sa kanya. Kaya nga sabi sa kwento, Sekaraya was frightened. Hindi siya nabigla na sinabihan siyang sa edad niyang yun ay magkakaanak pa siya. Alam ng matandang Sekaraya bilang isang pari, ang kwento ni Abraham, ang kwento ni Sarah, na biniyayaan ng Diyos ng isang anak when Abraham was already 100 years of age.
Alam niya yun. Ang nakabigla sa kanya at challenge sa kanyang pananampalataya ay nagpakita ang isang anghel na hindi pinaniniwalaan ng mga pari. No? So, na-mute. Na-mute si Sekaraya na challenge ang kanyang faith. At alam niyo po, ang pinakahuli sa elemento ng hiwaga na gawain ng Diyos. May kadiliman, pira-pirasong pananampalataya. Ang pira-pirasong pananampalatayang ito ay may limits. Maliban doon, china-challenge pa ito ng Diyos sa isang kakaibang pamamaraan ng kanyang paggawa. Panlima, God works off track. God works off track. Maganda yung binigay na pangalan sa magiging anak ni Sekaraya. John. Ibig sabihin, nagbigay ng pabuya ang Diyos. God shows favor. Tama-tama. Pero tignan nyo naman, ang pabor ng Diyos na si John ay magiging revision ng buhay ng mag-asawa. Si Sekaraya at si Elizabeth parehong galing sa aristokratiko, mayamang angkan ng mga pari. Pero ang anak na ibibigay sa kanila ay hindi magpapari, kung hindi magpapaka-propeta. Hindi siya komportable sa grandiosong templo, kung hindi mas gugustuhin ni Juan ang ilang. Hindi siya magsusuot ng silk o mga mamahaling mga damit, fine linens kung tawagin. Kung hindi, itong si John ay magsusuot ng hairy shirt, camel's hair, leather belt, tulad ng kay Propeta Elijah. Yung ganyan po ang Diyos kung gumawa. Pag gumagawa ang Diyos, kaya nga mahiwaga, off track, wala sariles. Ayaw niyang mailagay sariles ang kanyang gawain. Kaya nga po, dito natin may intindihan yung muted na Elijah, na Sekaraya. Bakit kailangang i-mute ng Diyos si Sekaraya? Hindi bilang punishment, kung hindi, yun ay imbitasyon upang si Sekaraya ay tuluyang magnilay, tuluyang mag-aral sa katahimikan tungkol sa mahiwagang paggawa ng Diyos. Sabi ng Jeremiah chapter 32 verse 17, another prophet, si Jeremiah, sabi niya, there is nothing too hard for God. Walang hindi masyadong matigas, mahirap sa Diyos. There is nothing too hard for God. Mga kapatid, sa araw na ito, alam ko sa inyong sariling mga buhay at sa buhay na atin pong dinadaanan sa gitna ng pandemya, maraming hiwaga, maraming tanong, maraming bagay na nagaganap sa palibot natin ang hindi natin lubos na maintindihan. Madilim ang ating paligid. Let us continue to pray na tulad ni Sekaraya, sa gitna ng kanyang pagiging shutdown, lockdown,
nakuha niyang pag-aralan ang misteryo ng Diyos. Ganon din sana tayo. Bigyan tayo ng Diyos ng kakayahang kahit papano simulang intindihin ang kanyang hiwaga. Kung kayo po ay na-inspire netong atin pong pag-aaral sa araw na ito, mangyari po lamang na paki-like, paki-share, paki-post at repost itong pagkagising sa umaga sa inyong mga timeline at sa timeline ng kaibigan, at patuloy ho tayong manghikayat ng mga tao, mga kaibigan, kakilala, na mag-subscribe sa YouTube channel na Domi Guzman, at gayon din po yung atin pong Facebook fan page na Pagkagising sa Umaga. In the meantime, kayo pong mga virtual parishioners at apostolic cooperators ng Pagkagising sa Umaga, I promise to pray for you sa araw pong ito ng pagnonobena para sa Pasko. But allow me to specially greet and pray para po sa ating mga virtual parishioners na galing sa hanay ng parokya, mga iba't ibang Bible groups, at iba't ibang ministries. Unahin po natin ang parokya ng Our Lady of Sorrows, ang iba't iba pong mga ministers natin, ang lektor, commentator, volunteers, Ministry of Hospitality, ayan, ang Social Communication Ministry, pati na rin po ang All Sophie, Our Lady of Sorrows Outreach Foundation. Nandiyan po si Ate Leonor, si Nelo, si Rosalene. At binabati rin po natin siyempre si Gilbert at ang kanyang asawa, at si Brother Andy at Esther Pablo. Binabati rin po natin si Mon at Letlet, no? Sa San Lorenzo Village Monday Bible Group naman, binabati natin ang Sister Brenda Season Reyes, Nini Licaros, Fortune Ledesma, Chit Salud, Chit D, Leti Lopez, Josie Bernardo, Nene Leonor, Mengay Cabarus, Tessie Amparo, Fanny Blanco, Nelly Bengson, Alice Cabahug, Lita Helano, Nati Goles, Silvia Lacson, Fenang Shirley Uy at Lourdes Chowa. Sa Monday Prayer Group ng Ordaneta Village, pagbati po at pagpapala kay Tita San Benaventura, si Perla at Obiroy, ang Brother Ruping at Sister Bobot Tiangco, si Ed at Luz Tagle, at ang magkapatid na Cecil Saavedra at Belen Behasa. Binabati po natin ang mga parishioners ng Santa Maria de la Estrada sa Quezon City, ang kanilang kura paroko at si Perks Domingo, ang Formation Ministry Head. Greetings din po kay Dina Reyes at sa kanyang pamilya, kay Violet Ramiro at ang buong family po ninyo. Binabati rin po natin ang mga nasa Our Lady of Fatima Parish, Two Hearts Community, Karangalan Village, Cainta. Lalo-lalo na po ang pamilya po ni Brother Romy at Sister Marivic Plosius. Sa South Mall Ministry, pagbati po kay Susan Boying at kay CK Andelion Nidwasa Gonzaga families, si Jess at Lourdes Figueroa and family, si Andy at Vicente Agos and family, Nino at Marites Molina, si Ana at Boy Malinaw, si Camille at Ann Margaret Valdez, at gayon din po si Edgar at Lynn Albano and the whole family.
Greetings po kay Rose Love at kay Infinity Love at kay Sister Lily Chua. Greetings din po at blessings sa Bible group ng mga kababaihan. Ayan, ang Sister Geraldine Osier, Rachel Nang, Carol C., Julie Go, at Jessalyn Tan. Sa Obias Ledesma family, binabati rin ng pampu natin si Janina, Gina, Jessie, at Chris Matthew. And of course, ang grupo po ng ating mga individual na mga cooperators, sina Mark Amadeo Balon, Elenita Tiamson, Celia Andre Ginto at Susan Alpasan. Andre Rose, kumusta ka? Rol Gonzaga, Rina Navarro, Claudia Soliman, Maria Nobelin Libo, Ana Regina Fernandez, Maria Isabel Ocampo, Paul Joseph Lopez, Ruby Socorro Takla, Angelo Joseph Lofranco, Iluminado Aribe and family, Maria Edisa Planillo and family, Nelson Santos at Judith Ilagan. Sa atin pong lahat, nawa ang pagpapala ng Diyos. Alleluia. Alleluia.